God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors, He parted the raging sea. My God, He holds the victory. Yeah. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. We shout out your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung up on that cross, then He rose up from that grave. My God, still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. 'Cause we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house. There is joy in this house. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We're gonna shout out your praise. There's joy in the house. There is joy. There is joy. Surely in this place. And we won't be quiet. We're gonna shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet. We're gonna shout out your praise. There's joy. There is joy. There is joy. Surely in this place. And we won't be quiet. Shout out your praise. We shout out your praise. There is joy in this house. There is joy in this house today. We shout out your praise. We shout out your praise. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors, He parted the raging sea. My God, He holds the victory. Yeah. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. We shout out your
forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. 'Cause we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house. There is joy in this house. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We're gonna shout out Your praise. There's joy in the house. There is joy. There is joy. Surely in this place, and we won't be quiet. We're gonna shout out Your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet. We're gonna shout out Your praise. There is joy. There is joy. Surely in this place, we won't be quiet. Shout out Your praise. We shout out Your praise. There is joy in this house. There is joy in this house today. We shout out Your praise. We shout out Your praise. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. Yeah. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out Your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out Your praise. Oh, oh, oh. We shout out Your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung up on that cross, then He rose up from that grave. My God, still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today.
Welcome to our online Sunday service. To fully enjoy the experience and maximize our fellowship with each other, here are some simple guidelines. Please share the link of our Sunday live streaming on your Facebook account so that we can reach out and connect to more people. Also, we can be interactive during the online preaching. You can share your thoughts in the comment box or simply click the like sign or heart sign to let us know that you are watching. Every Sunday at 9 a.m., we will be having our silent time wherein we will be devoting a few minutes to be in the spirit of prayer before we start our worship service. During this, we will be praying for specific prayer points that will be flashed on our screens. We can also check the comment section to see some of our friends' personal prayer requests so that we can include them in our prayer. Stay connected. We are encouraging everyone to join our regular online life group fellowships facilitated by our life group leaders. Let's continue to encourage one another during this time. Please join us on our prayer bond daily between 7 p.m. to 9 p.m., which we can do individually or as a family. We will start by declaring Psalm 91 out loud, followed by a prayer specifically for our COVID-19 related prayer points. Donations for the COVID-19 relief are welcome. For those who want to help, please coordinate with our church treasurer, Sister Hilda Bakani, on Facebook or contact her at 0917-579-4605. Thank you in advance for those who are willing to help. For tithes and offerings, you may send them via online bank transfer. For more details of our bank account, again, please connect with our church treasurer, Sister Hilda Bakani, on Facebook or contact her at 0917-579-4605. Also, you may submit them to the following key persons: Sister Hilda Abulensha, Sister Malu Maun, or Sister Glory Magana. To start the year, we are having our 21-day prayer preparation that started last January 1, 2021. This is done every weekdays at 6:30 p.m. via Zoom. To join us, you may obtain the link from your life group leader or whoever invited you, or simply message us on Facebook. For those who cannot join via Zoom, you may watch the live streaming through our Facebook account. We hope to see you, as this is a very good way to start the year. That's all for our announcements, and if you have missed out on anything, please wait until the end of our online service as we will be giving a recap of these. With that, we will now be starting with our program. Let's welcome the presence of the Lord with an expectant heart and be ready to give our all-out worship. Good morning, church. Today is the day that the Lord has made, so let us all rejoice and enjoy the presence of the Lord. Come on, let's put our hands together for Jesus. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Oh, we worship you. Whereby in heaven bless you. There is nothing that I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. And God is the strength of my heart, and God is the strength of my heart, and God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart, and God is the strength of my heart, and God is the strength of my heart and my portion forever, forever.
Who have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. And God is the strength of my heart, and God is the strength of my heart, and God is the strength of my heart and my portion forever. And God is the strength of my heart, God is the strength of my heart, God is the strength of my heart and my portion forever, forever. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart, God is the strength of my heart, God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart, God is the strength of my heart, God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart, God is the strength of my heart, and God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Come on, let's continue to worship our God. Let us cry out to our God. Let us cry out to Jesus. Hallelujah. We worship you, Father God. I got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven, you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up deep, deep wells, we're stirring up deep, deep waters. We gonna dance in the river, dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells, we're stirring up deep, deep waters. We gonna jump in the river, jump in the river. Deep cries out to you, deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. Is an open heaven, you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up deep, deep wells, we're stirring up deep, deep waters. We gonna dance in the river, dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells, we're stirring up deep, deep waters. We gonna jump in the river, jump in the river. Deep cries out to you, deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to you, deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. We're falling into deeper
ready to go deeper for Jesus? If you are ready, show it to Him. Hallelujah, Jesus. If we go to the left, then we go to the left. And we go to the right, then we go to the right. We gotta jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If we go to the left, then we'll go to the left. And we go to the right, then we'll go to the right. We gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 everybody. If we go to the left, then we go to the left. And we go to the right, then we go to the right. We gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If we go to the left, then we'll go to the left. And we go to the right, then we'll go to the right. We gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 yeah. We cry out for you, Lord. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. This time, let us pour out our hearts for Jesus. Let us soak in His presence and let us feel His love embracing us this morning. We desire more of you this morning, Lord. Oh, Jesus, you gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see? You are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And how could I not be moved, Lord, here in you? So have your ways in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. It's to be with you, Lord. How could I fail to see? You are the love that
to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, my one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Is to be with you, Lord. Really sad, Lord. Oh, worship Jesus. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. Is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, my one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, my one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Oh, worship the Lord. We glorify your name, Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. Lord, we thank you for your presence, and we desire more of you, Jesus. Continue to fill us with your love and grace, Lord, and may you bless us as we hear your word. We just worship you, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpalang araw po ng linggo ng pagkabuhay sa ating lahat, mga ka-life. At sa ngayon pa lamang po, nakiisa sa ating gawain for the first time, second time, third time. Welcome po muli sa ating gawain sa ating church, ang Life in Christ Family Church. Pero bago po ang lahat, sa ngalan po ng ating senior pastor, Pastor Tony Espiritu, Pastora Alice, Pastora Norma, Daddy Bert, ang mga leaders at ang buong kongregasyon po ng Life in Christ Family Church. Taos puso po namin pinaabot ang pakikiramay sa pamilya ng ating kapatid na si Brother Francis na nauna na po sa Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming taos pusong pakikiramay. Mga ka-life, sama-sama po nating idulog sa larangan ng panalangin ng araw na ito. Idulog po natin ang katagumpayan
ng gawain na ito. Sige po, manalangin po tayo. Father God, maraming pong salamat sa umagang ito. Lord O God, muli, Panginoon, bagamat nasa kanya-kanya kaming tahanan, ngunit pinag-isa mo kami sa gawain na ito. Lord O God, sa pangalan ni Jesus, dalangin po namin, Panginoon, na maramdaman namin ang pagkilos ng banal na Espiritu ngayong araw na ito, Panginoon, na kung saan ginugunita namin ang iyong pagkabuhay, Lord O God. Maraming pong salamat, Lord O God, kung po kami lalampasan at magamit po namin sandigan ang lahat ng aming pagbubulay-bulayan ngayong araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Ama, ito po ang aming dalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Mga ka-like, tingnan po natin, buksan po natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 24, verse 1 to 7. Babasahin ko po sa NIV version and then babasahin ko rin po sa New Testament Pinoy version. Ito po ang sinasabi. On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not there. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee. The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again." Babasahin ko rin po sa New Testament Pinoy version. Noong madaling araw ng linggo, bumalik ang mga babae sa libingan. Dala ang mga hinanda nilang pabango. Nakita nilang ginulong na ang batong nakatakip sa libingan. Pero nang pumasok sila, hindi nila nakita ang katawan ng Panginoong Hesus. Habang nagtataka sila sa mga pangyayari, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Sa tindi ng takot nila, dumapa ang mga babae. Tinanong sila ng mga lalaki, "Bakit nyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya dito. Binuhay siya ulit. Naalala nyo ba yung sinabi niya sa inyo nung nasa Galilee pa siya? Kailangang ibigay ang Son of Man sa kamay ng mga makasalanan at ipakos sa krus at mabubuhay ulit sa ikatlong araw." Malinaw po mga ka-life na sa ating nabasa ay nabuhay ang ating Panginoong Hesus mula sa mga patay. At nalaman din natin na nakalimutan ng mga babae ang sinabi ni Jesus sa kanila nung siya'y nasa Galilee na kailangang ibigay ang anak ng tao sa makasalanan para ipako sa krus at mabubuhay muli sa ikatlong araw. Marahil kung naalala lamang ng mga babaeng ito na si Jesus ay mamamatay sa krus ngunit mabubuhay sa ikatlong araw, ay hindi na sila pupunta doon sa kanyang libingan para pahiran siya ng pabango. At maghihintay na lamang sila na puntahan sila ng ating Panginoong Hesus. May mga pagkakataon po mga ka-life na nakakalimutan natin ang salita ng Diyos at ang kanyang mga pangako sa atin. Ngunit sa tulong ng banal na Espiritu, kanyang ipinaaalala sa atin ang kanyang salita, ang kanyang salita na ating nabasa, na ating narinig, para magamit natin ito bilang sandata sa ating pakikibaka sa buhay. Ngunit tayo po bilang mga mananampalataya, bilang mga tao na nagkaroon ng bagong buhay, sumunod sa ating Panginoong Hesus, tinanggap siya natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas, hindi po natin makakalimutan na siya ay ipinako sa krus, namatay, ngunit sa ikatlong araw, siya'y nabuhay na muli para po tayo magkaroon ng buhay na walang
hanggan. Ang kanyang pagkamatay sa krus at ang kanyang pagkabuhay na muli, doon po tayo naligtas. Doon tayo nakita natin ang kanyang taus-pusong pagmamahal, ang pagmamahal ng Diyos sa atin dahil sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay na muli para po sa ating mga kasalanan at para po tayo magtamo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Ano po ba ang mga patunay na ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay na muli? So ang title po ng aking mensahe ngayong araw na ito ay The Evidence of the Resurrection of our Lord Jesus Christ. So tatalakayin po natin ang ilang katotohanan at patunay na ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay na muli. Tingnan po natin sa ating teksto sa Luke chapter 24 verse 3. Pero nang pumasok sila, hindi nila nakita ang katawan ng Panginoong Hesus. So, una po, nakatunayan na ang ating Panginoong Hesus ay buhay, the empty tomb. Wala pong laman yung libingan. Hindi nila nakita ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Hindi nila nakita ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Isang patunay po na siya ay nabuhay mula sa mga patay. Mga kalay, siya ay binuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Amen po ba? Ang sabi po sa Acts chapter 2 verse 23 and 24, ang Hesus na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos, sa mula't mula pa ay ipinako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaring siya'y bihagin nito. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay Diyos, hindi siya pwedeng bihagin ng kamatayan. Siya'y buhay magpakailanman at nasa ilalim niya ang kapangyarihan ng kamatayan at ang lugar ng mga patay. Amen po ba? Hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi siya mananatiling, kung siya ay mananatiling nakahimlay sa kanyang libingan. Amen po ba? Ang sabi po sa Revelation chapter 1 verse 18, I am the living one. I was dead and now look, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and Hades. Dahil sa kasalanan, tayo ay hahatulan. Ngunit buhay ang ating Panginoong Hesus at hawak niya ang susi ng kamatayan at ang mga lugar ng mga patay. Ang Panginoong Hesus ang nagpalaya sa atin sa pagkakabihag sa atin ng kasalanan. At dahil siya'y buhay, siya lamang ang may kapangyarihan. He has the power and authority to set us free from sin's control. Amen po ba? Makakalike tayo po ng mga mananampalataya at tumanggap sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ng ating buhay. Hindi natin dapat katakutan ang Hades o ang kamatayan sapagkat hawak niya ang susi nito. Jesus Christ holds the keys of death and Hades. Ang kailangan natin gawin ay patuloy na manampalataya. Patuloy na manampalataya sa Kanya, talikuran ng kasalanan at manatili hanggang sa wakas o hanggang sa huli. Ang bigyan ng kasiyahan ang Diyos ang dapat na maging prioridad natin sa ating buhay. Amen po ba mga kalay? Ano po ang sabi ni Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Corinthians? 2 Corinthians chapter 5 verse 8 to 10. Malakas ang loob namin, kaya mas gusto pa naming iwan ang katawan para makauwi na kami sa Panginoon. Pero ang gusto talaga namin ay mapasaya siya, nandito man kami sa lupa o kasama na ng Panginoon. Kasi lahat tayo ay haharap para i-judge niya at tatanggapin natin kung anong deserve natin. Depende sa ginawa natin, mabuti man o masama, habang nandito pa tayo sa lupa.
Sinasabi dito ni Paul na malakas ang kanilang loob, na iwan ang kanilang katawan para makauwi sila sa Panginoon. Paul was not afraid to die because he was confident of spending eternity with Christ. Alam ni Paul na haharap siya kay Christ para i-judge siya kung ano ang kanyang pinaggagawa dito sa lupa. Pero confident po si Paul sa kanyang pagharap kay Christ kasi nabigyan niya ito ng kasiyahan. Nabigyan niya ng kasiyahan si Christ nung nandito siya sa lupa. Ginawa ni Paul ang pinagagawa sa kanya ng ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos na buhay, ang ipahayag ang mabuting balita. Mga ka-light, while eternal life is a free gift given on the basis of God's grace, lahat po tayo ay haharap sa ating Panginoong Hesus para i-judge niya. Ang paghatol na ito ay pagbibigay sa atin ng reward ng Diyos kung papaano tayo namuhay dito sa lupa. Nabigyan ba natin ng kasiyahan ng ating buhay na Diyos dito sa lupa? O nabigyan natin siya ng kahihiyan? Hindi tayo namuhay ayon sa kanyang kagustuhan. Mga ka-light, tayo ay haharap sa Diyos at tatanggapin natin kung ano ang deserve natin. Depende sa kung ano ang pinaggagawa natin dito sa lupa. Mga ka-light, ang Diyos ay buhay. Amen po ba? At nananatili ang kanyang magandang plano sa bawat isa sa atin. Ang magandang plano sa buhay natin. Ngunit, kung tayo'y tatalikod sa Kanya at susundin natin ang ating sariling kagustuhan, ang kalooban natin ang masusunod at babaliwalain natin ang Diyos na kontrolin ang ating buhay, inihahanda lang po natin ang ating sarili na mapunta sa impyerno. Ngunit mga ka-light, kung patuloy natin ilalagak ang ating buhay sa kanyang mga kamay, babaguhin at patuloy tayong lilinisin ng Diyos at makakaasa tayo na ang kanyang pangako sa atin ay kanyang tutuparin ang ipaghanda niya tayo ng matutuluyan doon sa bahay ng kanyang Ama. Amen po ba? Ang sabi po sa John chapter 14 verse 2 and 3, My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Buhay ang ating Panginoong Hesus at ipinaghahanda niya po tayo ng ating matutuluyan doon sa bahay ng kanyang Ama. Amen po ba? Number 2, pangalawa po na katibayan o katunayan ng ating Panginoong Hesus ay buhay. The testimony of the angels. Tingnan po natin sa Luke chapter 24 verse 5 to 7. Sa tindi ng takot nila, dumapa ang mga babae. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit nyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya dito. Binuhay siya ulit. Naalala nyo ba yung sinabi niya sa inyo nung nasa Galilee pa siya? Kailangang ibigay ang Son of Man sa kamay ng mga makasalanan at ipako sa krus at mabubuhay ulit siya sa ikatlong araw. Ang anghel ng Diyos po mismo ang nagpatotoo na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Totoo ang sinabi ng mga anghel ng Diyos na si Jesus ay nabuhay sa mga patay. Dahil ang Panginoong Hesus din mismo ang nagsabi na kailangan na ibigay siya sa mga makasalanan para ipako sa krus. Jesus had accurately predicted all that had happened to him. Alam niya ang lahat ng mga mangyayari sa kanya dahil siya ay Diyos at alam niya ang lahat ng bagay. Amen po ba? Luke chapter 9 verse 22. And he said, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law,
and he must be killed, and on the third day be raised to life. Alam ni Jesus ang mangyayari sa kanya. Ipapapatay siya pa, pero bubuhayin sa ikatlong araw. Titignan po natin, grabe po talaga. Mapapawaw ka sa grabe ng pagmamahal ng ating Diyos sa atin. Alam niya na magdudusa siya. Alam niya na nahahagupin siya ng latigo. Alam niya na pahihirapan siya. Alam niya na tutuyain siya. Pero nagpatuloy pa rin siya. Bakit po, mga ka-life? Dahil ayaw niya na tayo ay mapahamak. Dapat tayo naman po ang hagupitin ng latigo. Dapat tayo naman ang ipako sa krus. Parusahan dahil deserve naman po natin yung kasi talaga naman po na tayo ay makasalanan. Pero inako po ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng kaparusahan na yon para po iligtas tayo. Pinakita niya ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kasi mahal na mahal po tayo ng ating Diyos na buhay. Ano po ang sabi sa Romans 5:8? But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Wow! Mga ka-life, minahal na pala tayo ng Diyos nung tayo ay alipin pa ng kasalanan. Nung tayo'y mga rebelde pa at ang nais natin ang nasusunod. Noong tayo mismo ang kumokontrol ng buhay natin. Kaya mga ka-life, kung minsan po ay natatanong natin sa ating sarili kung mahal nga ba tayo ng Diyos. Tandaan natin na minahal po tayo ng Diyos noong tayo'y makasalanan pa. At dahil mahal tayo ng Diyos, nakakasiguro po tayo na palalakasin at dadamayan niya tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Lalo na ngayon na mahal na rin natin siya at may personal na relasyon na tayo sa Kanya. Amen po ba? Amen. At dahil Diyos ang ating Panginoong Hesus, may kapangyarihan din po siya, mga ka-life. May kapangyarihan din po siya katulad ng kanyang ama na buhayin ang kanyang sarili. Ano po ang sabi sa John chapter 2 verse 19? Jesus answered them, "Destroy this temple and I will raise it again in 3 days." Hindi po maintindihan ng mga pinuno ng mga Hudyo ang templo na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus. Na ang templo ay ang kanyang katawan. Sirain at patayin man nila ang kanyang katawan. Ngunit may kapangyarihan siyang buhayin itong muli. Amen po ba? May kapangyarihan siyang itayong muli ang templo. Hindi po nila maunawaan yon. Akala po nila yung templo na literal. Hindi nila alam na ang templo na itinutukoy na yon ng ating Panginoong Hesus ay ang kanyang katawan. Amen po ba? Number 3, at dito na po ako magtatapos. The appearance of Jesus to Paul on his way to Damascus. Nagpakita ang ating Panginoong Hesus kay Saul nang pumunta ito sa Damascus para hulihin ang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Alam niyo na po, alam ko po na alam niyo na ang kwento ni Paul. Saulo po ang kanyang pangalan bago po siya ginawang Paul ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng mga Kristiyano, lahat ng tagasunod ng ating Panginoong Hesus, inuusig niya, hinuhuli niya. Galit na galit at kung titignan po natin, allergic si Paul sa mga Kristiyano. Ayaw niyang nakikita silang nagtitipon-tipon at pinupuri ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Pero nung malapit na siya sa kanya sa lungsod ng Damascus, nagpakita po sa kanya ang ating Panginoong Hesus. Sabi po sa Acts chapter 9 verse 4 and 5, natumba siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Sumagot si Saulo,
Sino po ba kayo? Sinagot siya ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Hindi nakakita si Paul, mga ka-light, ng visions ng mga panahong yon. Nakita niya mismo ang buhay na si Jesus. Inaknalis ni Paul si Jesus bilang Panginoon. Nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan at isinuko niya ang kanyang buhay kay Jesus at sumunod siya sa kanya. Dahil buhay ang ating Panginoong Jesus, sino man po ang maka-encounter sa kanya ng personal ay humahantong sa isang bagong buhay na may kaugnayan sa kanya, tulad po ng nangyari kay Paul. Isang dating taga-usig ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus, ngunit naging masugid at tagapagpahayag ng salita ng ating Panginoong Jesus. Marami pa pong nakatala sa Biblia na nagpapatunay na ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay mula sa mga patay at mananatiling buhay magpakailanman. Pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na muli, nakausap niya sina Tomas, si Pedro, si Maria at si Cleopas. Ipinakita niya rin ang kanyang mga sugat sa kanyang mga disciples at kaibigan. Pero, mga ka-light, tayo po mismo ay kabilang sa mga milyong-milyong tao na nagpapatunay at nakaranas na si Jesus ay isang buhay na tagapagligtas. Amen po ba? At dahil siya'y buhay, siya'y nabuhay mula sa mga patay, we know that death has been conquered. We too will be raised from the dead. Bubuhayin din tayo mula sa kamatayan at makakapiling natin siya magpakailanman. Amen po ba? His resurrection give us hope for the future. Mga ka-life, at sa mga ngayon pa lamang po nakiisa sa ating gawain ngayong umaging ito, tunay po na si Jesus ay buhay at mananatiling buhay magpakailanman. Hindi mo mararamdaman na si Jesus ay buhay kung hindi ka magpapakumbaba, magsisisi sa iyong kasalanan, bubuksan ng iyong puso at tatanggapin siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Isipin po natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo maligtas. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para akuin ang ating mga kasalanan. Imbis na tayong parusahan, tayong ipako sa krus, inako niya ang kaparusahan na para sa atin. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung nais niyo po, kayo po na ngayon pa lamang nakapanood, nakiisa sa ating gawain na ito, kung nais niyo po at nararamdaman niyo na kumakatok ang ating Panginoong Hesus sa inyong puso, magpakumbaba po kayo. Anyayahan niyo ang ating Panginoong Hesus sa inyong puso at mararamdaman niyo po ang pagkilos ng banal na Espiritu. Ang sabi po sa Romans chapter 10 verse 9, if you declare with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Nais po ng Diyos na tinatanggap niyo siya, hindi lamang nagmumula sa inyong mga puso, ngunit naririnig niya na binibigkas ng inyong bibig, na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan at tinatanggap niyo siya bilang inyong Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Kung nais niyo pong tanggapin ang Panginoong Hesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, sumabay po kayo sa aking sa maikling panalangin na ito ng pagsisisi at pagtanggap sa Kanya. Sige po. Sumabay po kayo. Father God, ako po'y naniniwala na Ikaw ay pinako sa krus at nabuhay na muli. Naniniwala rin din po ako, Ama, sa pangalan ni Jesus, na ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Father God, sa pangalan ni Jesus, humihingi po ako ng kapatawaran
sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Father God, tinatanggap ko po ang iyong bugtong na anak na si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Inaanyayahan ko po siya na pumasok sa aking puso at manahan sa aking buhay magpakailanman. Inuulit ko po, Father God, tinatanggap ko po ang iyong bugtong na anak bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tulungan mo po ako sa tulong ng banal na Espiritu na mabuhay ng ayon sa iyong kagustuhan. Ito po ang aking dalangin ng pagpapakumbaba, ng pasasalamat at pagtanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin, Father God. Ikaw po ang nakakaalam kung sino po sa mga kapatid namin na ito, sa mga bisita namin, sa mga inanyayahan namin ngayong umagang ito, Panginoon, ang totoong nagsisi at tumanggap sa iyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Lord O God, sa pangalan ni Jesus, kilala mo po sila. Hipuin mo po sila, Panginoon, at kung ano man ang desires ng kanilang puso, Panginoon, ipagkaloob mo po sa kanila sa pangalan ni Jesus. Iingatan mo po sila, saan man po sila dalhin ng kanilang mga paa. Ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon, ang palagi nilang kasakasama. Huwag mo po silang lalampasan, Ama, at pagpalain mo po sila. At yung pong magandang plano, Lord O God, na inihanda mo para sa amin, sa lahat ng tumanggap sa iyo bilang aming Panginoon tagapagligtas, iparanas mo po sa kanila, Panginoon. Ama, ito po ang amin nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Mga ka-life, dadako naman po tayo at gugunitain po natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. 2,000 taon na ang nakakaraan. Atin pong ihanda ang ating sarili sa pagtanggap ng banal na hapunan at sa mga nais pong makiisa sa paggunita sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi ko nga po, 2,000 taon na ang nakakaraan. Kunin po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Ng ating Panginoong Hesus. Father God, salamat po sa sobrang pagmamahal mo sa amin. Bagamat kami po ay likas na makasalanan at hindi karapat-dapat sa iyong pag-ibig, ninais mo po na kami maging anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay at pagkabuhay na muli ng iyong nag-iisang anak na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. Dalangin po namin, O Diyos, na sa aming pagtanggap ng tinapay na ito, na simbolo ng katawan ni Kristo, na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, ay patuloy mong papag-initin ang aming mga puso sa pagpupuri at sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo, O Diyos, ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Kunin po natin ang katas-ubas na simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Father God, maraming salamat po sa dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Ang siyang naghugas para sa aming mga kasalanan. Hindi po matutungbasan ng sino man ang ginawa niyo pong ito para sa amin. Maraming salamat po sa napakadakila at walang hanggang pag-ibig
na iyong ibinigay sa amin. Inihahandog po namin ang aming papurit, pagsamba at pasasalamat bilang haing buhay para sa ikaluwalhati ng iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Father God, maraming salamat po, Panginoon. Damang-dama po namin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal ngayong umagang ito. Maraming salamat po na patuloy mo kaming nire-remind sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal sa amin sa pamamagitan, Lord O God, ng iyong ginawang sakripisyo para sa amin. Napako ka sa krus, Lord O God, pinahirapan, tinutya, Lord O God, dahil sa sobrang pagmamahal mo sa amin. Father God, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa lahat-lahat, Lord O God. Hindi, Lord O God, mabibigkas ng bibig, Lord O God, ang aming taus-pusong pasasalamat sa iyong ginawa para kami maligtas at para kami magmana ng buhay na walang hanggan. Father God, maraming pong salamat. Lord O God, sa iyo po namin binabalik, Panginoon, ang mataas na papuri at pasasalamat. Lord O God, wag mo po kaming lalampasan, Lord O God. At Lord O God, dalangin po namin, Panginoon, kung paano mo pinagpala ang buwan ng Marso, Panginoon. Iningatan mo kami, Lord O God, wala kaming naramdaman na kakaibang sakit sa aming katawan. Lord O God, naramdaman namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu ng buong buwan ng Marso, Lord O God. Ganon din po, Panginoon, itong buwan ng Abril, Lord O God, pagpapalain mo kami at patuloy mo kaming iingatan, Lord O God. Maraming pong salamat, Ama. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Maraming salamat po, mga ka-life, sa inyong pakikiisa sa ating gawain. Mabuhay po tayong lahat at sa Diyos po ang papuri. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus.
was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light.